Isang hamak na delivery rider, mas magaling pa sa hacking kaysa sa mga doktorado namin nung madaling araw na iyon isang fintech na kumpanya sa Silicon Valley na itinatak ng mahenyo ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang yaman 300 milyong tao sa buong mundo ay naka-encrypt at nakakandado isang code na kahit 12 na nagtapos doktorate sa Stanford ay hindi nagawang buksan sa loob 3 araw. At sa sandaling iyon, isang 26 anyos na Pilipinong binata na nakasuot ng dilaw na uniforme ng delivery ang mahinang nagsalita. 5 minuto lang siguro mabubuksan na yan. Isang di inaasahang pagbabago sa takbo at mga pangyayari ang nagsimula. Ang kuwento ngayon ay tungkol kay Angelo Reyes. Is greater than binuksan ni Angelo ang screen ng kanyang cellphone. Isang order ang lumitaw sa delivery app. Technofinance Headquarters. 12 na sandwich distansya. 3 kilometers delivery fee. $12. Walang pag-alinlangan. Pinindot ni Angelo ang accept button. Ito na ang kanyang 47 na delivery para sa araw na ito. Habang pinaandar ang kanyang motorsiklo, iniisip ni Angelo, ang kailangan kong kitain ngayon $200. Ang kinita ko na $173. Kaunti na lang, konting kayot pa? Naku, ano kaya ang pakiramdam ngang lumabas para mag-deliver sa ganitong oras ng madaling araw? Ang makamay ni Angelo ay magaspang at may mga bitak. Ito ang marka ngang pagmamaneho sa buong taglamig na kailangang hawakan ang manibela ng walang guwantes sa sobrang lamig. Kupasing moong na laging nilalabhan isang itim na hoodie na naninikit sa mantika at sapatos na may butas na ang suwelas para sa isang 26 anyos na binata. Ang kanyang buhay ay tila napakahirap, ngunit ang mga mata ni Angelo ay nananatiling matatag. Pagdating sa harap ng tindahan ng sandwich, inilagay ni Angelo ang order sa kanyang insulated bag. Ang matandang may-ari, si Lolo Kiko, ay bumati sa kanya. Angelo, buong gabi ka na namang bumiyahe, ano kumain ka na ba o polo? Huwag po kayong mag-alala, isang kasinungalingan. Ang huling kain ni Angelo ay tanghalian pa kahapon. Ngunit mas madali para sa kanilang dalawa na ganito na lang. Nakunwari si Lolo Kiko na hindi niya napansin ang pagsisinungaling ni Angelo at inabutan siyang isang baso ng mainit na kape. O inumin mo muna to bago ka umalis. Nagpasalamat si Angelo at muling sumakay sa kanyang motorsiklo. 10 minuto ang biyahe papuntang Technofinance. Minaneho ni Angelo ang motorsiklo sa maulap na kalsada. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay tumatagos sa kanyang baga, ngunit hindi niya binagalan ang takbo. Kailangan niyang magmadali para makakuha ng susunod na order. Kung kayo ang nasa sitwasyon niya, ano kaya ang isipin ninyo? Isipin ninyo ang nararamdaman ng isang 26 anyos na binata mag-isang bumibiyahe sa madaling araw sa isang banyagang lupain. Dumating si Angelo sa harap ng headquarters ng Technofinance bandang 4:23 ng umaga. Karaniwan sa ganitong oras, dapat ay walang tao sa lobby. Ngunit ngayon iba. Ang buong lobby ay maliwanag at mga taong naka-Amerikana ay abalang naglalakad. Dala ang kanyang insulated bag, pumasok si Angelo sa lobby. Ang security guard sa reception ay pinigilan siya. Bawal pumasok ang delivery. May emergency sa kumpanya. Inilabas ni Angelo ang kanyang cellphone at ipinakita ang order screen. Baka po hinihintay na akong umorder. Bumuntong hininga ang Gor at kinuha ang kanyang radyo. Ilang sandali pa dumating ang sagot na umakyat siya sa ikatlong palapag. Nagtungo si Angelo sa elevator. Pagbukas sa Negram, pinto ang Negra elevator, nakaramdam. Si Angelo ang Negram, kakaibang tensyon. Ang buong ikatlong palapag ay magulo. May magrupo ngang tao sa bawat conference room at may isang sumisigaw sa telepono. Sa tabing coffee machine may mga engineer na mukhang pagod at halos matumba na. Nang iabot na sana ni Angelo ang sandwich, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng isang conference room. Isang lalaki ang nahagis ang laptop habang sumisigaw. Hindi pumalpak na naman sino,
ba ang gumawa ngo? Kod na to isang lalaki na nasa kalagitnaan ng 30, may hawa na mock na may logo ngang Stanford na kasuot ng mamahaling relo at Plensedong Amerikana. Siya si Brett ang Chief Technology Officer ng Techno Finance. Sinigawan ni Brett ang ma-engineer sa loob ng kwarto. 6 sa inyo may PhD sa MIT, 10 galing Stanford. Pero hindi nyo. Tumabuksan hindi ba kayo ng hinayang sa mamahaling tuition nyo? Inilapak ni Angelo ang sandwich sa mesa at tahimik na sanang alis. Ngunit sa sandaling iyon isang linya ngang code sa screen ng conference room ang pumukaw sa kanyang pansin. Napahinto si Angelo. Tinitigan niya ang screen. Encryption blockchain codename. Rainbow table reverse lookup multi-hash function structure. May kung anong mabilis na umikot sa isip ni Angelo. Ang istrukturang ito, nakita na niya ito dati. Hindi lang basta nakita kundi personal niya itong na-decode. Sa 2021, Manila International Cybersecurity Conference ang pattern na ginamit ng isang kilalang international hacking syndicate. 70% itong tumutugma sa istrukturang iyon. Hindi na malaya ni Angelo lumabas sa kanyang bibig ang masalita. Kung ganyang structure, kayang i-crack. Yan sa loob ng 5 minuto, gamit ang rainbow table reverse lookup. Natahimik ang buong kwarto. Ang lahat ng mata ay napunta kay Angelo, isang delivery boy na may insulated bag hoodie, na may mansa ng langgis at sirang sapatos. At mula sa bibig ng taong, iyon narinig nila ang salitang rainbow table. Dahan-dahang lumingon si Brad kay Angelo. Anong sabi mo noon napaktanto ni Angelo na nakamali siya? Dapat ay nak-deliver lang siya at umalis. Nakamali siyang salita. Pasensya na po. Nakamali lang po yata akong akala. Yumuko si Angelo at akmang alis, ngunit hinarangan siya ni Brett. Teka, sinabi mong rainbow table di ba sa ang universidad ka nagtapos? Hindi makasagot si Angelo. Naging malamig ang tingin ni Brett. Isang delivery boy na walang diploma magagawang buksan ang hindi kaya ng 12 doktorado mula sa Stanford Huwek kang magbiro. Itinaas ni Brett ang kanyang kamay at tinawag ang mga guard. Ilabas niyo ang taong to. 2 guard ang lumapit at hinawakan ang braso ni Angelo. Hindi pumalak si Angelo. Mas mabuti na sigurong magpadala na lang. Habang dinadala siya sa pasilyo papuntang elevator nakayuko si Angelo. Mula sa loob na conference room narinig niya ang boses ni Brett. Isang hama na delivery boy nakikialam sa trabaho natin, nakakainsulto. Kinuyom ni Angelo ang kanyang nakamaw. Bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palat. Isang hamak na delivery boy. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kanyang puso. Kayo paano kung ganun mayroon ba kayong karanasan na minaliit dahil sa inyong panlabas na anyo kahit na may kakayahan, kayo marahil may intindihan ninyo ang sakit na nararamdaman ni Angelo. Itinulak ng guard si Angelo palabas ng lobby. Sa susunod mag-deliver ka lang at umalis. Huwag ka nang magsalita ngang kung ano-ano. Tumango si Angelo at sumakay sa kanyang motorsiklo. Habang pinaandar ito lumingon siya sa gusalingang Techno Finance. Ang ngailaw sa bintana ngang ikatlong palapag ay nakniningning. Kaya ko sanang buksan yon sa loob ngang 5 minuto. Inalis ni Angelo ang isiping iyon sa kanyang ulo. Wala siyang kinalaman doon. Siya ay isang delivery boy lamang. Muling nawala ang motorsiklo sa maulap na kalsada. Ngunit hindi alam ni Angelo. Sa isang sulok ng conference room isang batang babay ang nakamasid sa papalayong si Angelo. Sa kanyang name tag nakasulat, Emily Junior Engineer. Hinding-hindi niya malilimutan ang salitang binitiwan ni Angelo. Noong gabing iyon matapos ang kanyang ika-47 na delivery umuwi si Angelo. Kung matatawag man itong bahay. Isang masikip na basement room sa labas ng San Francisco. Walang bintana tanging ingay lang ventilation fan ang maririnig. Renta $550. Ito na ang pinakamurang lugar
na kaya niyang bayaran. Inihagis ni Angelo ang susing motorsiklo sa mesa at bumaksak sa kama. Ang buong katawan niya ay nananakit. 16 na oras siyang bumiyahe ng walang pahinga. Ang kinita niya ngayon $213. Nalampasan niya ang kanyang goal. Tumunok ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa Pilipinas, ang kanyang nanay-nanayan. Nag-alinlangan si Angelo sandali bago sagutin ang tawag. Hello, narinig niya ang boses ngang kanyang ina. Ngunit mas mahina ito kaysa dati. Nay si Angelo po to. Ay Angelo anak. Kumusta ka na okay lang po ako? Kayo po na'y nakapunta na po ba kayo sa ospital na karon ng sandaling katahimikan? Angelo, nangingini ang boses ng kanyang ina. Okay lang anak, pwede namang sa susunod na buwan na lang ang treatment. Nag-aalala ako sa iyo baka masyado kang nahihirapan. Nanlamig ang buong katawan ni Angelo. Ano pong sinasabi niyo na sabi po kailangan niyong gawin yan ngayong buwan? Hindi anak. Tinanong ko na ang doktor sabi niya okay lang daw na ay delay ngang isang buwan. Alam ni Angelo, nagsisinungaling ang kanyang ina. Hindi maaring maantala ang chemotherapy. Ginagawa lang itong kanyang ina dahil ayaw siyang mahirapan. Naihuwag po kayong mag-alala. Nag-ipon po ako. Ipadadala ko po sa loop ngang linggong ito. Angelo anak huwag mong pilitin ang sarili mo. Okay lang si nanay. Opo nay. Sige po. Mag-ingat din po kayo. Pakababang ang telepono tumitik si Angelo sa kisame. Kayo ba? Naranasan nyo? Nabang may kailangan kayong gawin para sa pamilya nyo, pero pakiramdam nyo ay kulang ang inyong kakayahan, ang bigat ng pakiramdam na iyon. Iyon ang nararamdaman ni Angelo ngayon. Bumangon si Angelo mula sa kama at binuksan ang drawer ng kanyang mesa. Sa pinakailalim may isang lumang kahon. Kinuha ni Angelo ang kahon at binuksan ito. Sa loob may isang lumang litrato. Ang 22 anyos na si Angelo nakatayo sa entablado-eng 2021 Manila International Cybersecurity Conference hawak ang isang tropeo. Sa tabi niya ang kanyang ina ay nakangiti ng malapat. Hinaplos ni Angelo ang litrato. Noong mapanahong iyon perpekto ang lahat. Kahit hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo sa pamamagitan ng sariling pag-aral nakatayo siya sa pandaigdigang entablado. Umiyak sa tuwa ang kanyang ina at sinabing ipinagmamalaki siya. Ngunit pagkatapos, nun gumuho ang lahat. Ibinalik ni Angelo ang litrato sa kahon at isinara ang drawer. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ngayon kailangan niyang mag-deliver. Bukas sa makalawa at sa mga susunod na araw, muli siyang humiga sa kama. Nang akma na siyang pipikit umaling-awngaw, sa kanyang tainga ang boses ni Brett, isang hama na delivery boy. Nangit-ngit ang mangipin ni Angelo at ipinikit ang kanyang mamata. Kinabukasan 4:00 ngrang, umaga muling nagsimulang mag-deliver si Angelo. 51, 52, 53. Ang araw ni Angelo ay napupuno ng mga numero. Bilang ng delivery kinita natitirang goal. Ang emosyon ay isang luho, 5:00 umaga. Ipinarada ni Angelo ang kanyang motosiklo at naglakad papunta sa tindahan ng sandwich. Ngunit may nakasabit sa manibela ng kanyang motosiklo, isang pirasong papel, binuklat ni Angelo ang papel. Nakasulat sa malinis na pagkakasulat kaya mo ba talagang isolve sa loob ng 5 minuto. Magtiwala ka sa akin. Bukas, 4:00 ng umaga, sa likod ng Technofinance. Emily nilukot ni Angelo ang papel at itinapon sa basurahan. Wala siyang pakialam. Kahit sino, kahit ano, wala siyang pakialam. Hindi na niya muling papasukin ang mundong iyon. Ngunit ang kanyang ngapa ay tila ayaw gumalaw. Habang pabalik sa motorsiklo dala ang sandwich dumaan si Angelo sa harap ng basurahan. Nakita niya ang lukot na papel. Nilakpasan niya ito. Sumakay siya sa motorsiklo at pinaandar ito. Ngunit pinatay niya ang makina at muling bumaba.
Lumakat si Angelo papunta sa basurahan, kinuha ang papel at binuklat ito. Binasa niya ulit. Magtiwala ka sa akin, bumuntong hininga si Angelo. Kayo kung kayo ang nasa sitwasyon. Niya anong gagawin ninyo? Gaano kahirap para sa isang taong? Minsan nang pinagtaksilan na muling magtiwala na sa sangangdaan ngayon si Angelo. Ibinulsa ni Angelo ang papel at sumakay sa motorsiklo. Kailangan niyang magpatuloy sa pagde-deliver. Ngunit sa buong araw na iyon hindi siya makapag-focus kahit habang nagde-deliver pabalik-balik sa isip niya ang code na iyon, multi-hash function structure. Rainbow table reverse lookup. Kaya niyang buksan yon sa loop ng 5 minuto. Sigurado siya, ngunit ano ang halaga niyon wala na siyang kinalaman sa mundong iyon. Nong gabing iyon muling nanaginip ng masama si Angelo, taong 2023 sa Maynila. Ang kasamahan niya sa security company, si Marco ay tinapik ang kanyang balikat habang nakangiti. Angelo, pak naging successful, tong proyekto natin palalakihin natin ang kumpanya at paghahatian natin. Nagtiwala si Angelo kay Marco, itinuring niya itong parang kapatid mula pa nung nasa ampunan sila. Nangako silang makasamang ipapapaten ang firewall system na binuo ni Angelo, ngunit lingi sa kaalaman ni Angelo ipinapatent ni Marco ang system sa ilalim ng pangalan nito. At pagkatapos idinamanda niya si Angelo bilang isang manloloko. Gumawa pa siya ng mapeking ebidensya na nagnakaw si Angelo ng pera ng kumpanya. Sa korte walang nagawa si Angelo para patunayan ang kanyang sarili. Ang kontratamga, email lahat ng ebidensya, ay minanipula para paboran si Marco. Ang akusadong si Angelo Reyes, dahil sa panloloko sa kanyang kasamahan at pagnanakaw ng ari-arian ng kumpanya. Nang marinig niya ang boses ng hukom tumakbo palabas ng korte si Angelo, at noong gabing iyon nagtungo siya sa Naya. Sumakay siyang eroplano papuntang Amerika. Tumakas siya. Nagising si Angelo mula sa masamang panaginip basang-basang ang pawis. Nanginginig ang kanyang nga kamay. Ipinangako niya sa sarili na hindi na muling magtitiwala kaninuman. Ipinangako niyang hindi na muling papasok sa ganoong gulo. Ngunit ang papel sa kanyang bulsa ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Kinuha ni Angelo ang papel at binasa ulit. Magtiwala ka sa akin. Akma na sanang pupunitin ni Angelo ang papel ngunit napahinto siya. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang text mula sa Pilipinas, isang bill mula sa ospital. Ang bayarin para sa treatment ngayong buwan 350,000 piso, due date 5 araw. Tumingala si Angelo sa kisame. Pinch araf. Imposibleng makuha ang halagang iyon sa perang mayroon siya ngayon. Kahit gaano pa karami ang kanyang i-deliver abutin siyang isang buwan. Ngunit paano kung bigyan siya ng reward ng Technofinance bilang kapalit sa pagdikot ng code babayaran nila siya? Iwinaksi ni Angelo ang isipan. Impossible. Paano siya tinrato nga taong iyon kahapon isang hamak na delivery boy? Isang taong walang diploma. Hindi siya babayaran ng nga iyon, ngunit narinig niya ang boses ng kanyang ina. Angelo, okay lang. Pwedeng idelay sa susunod na buwan. Kinuyom ni Angelo ang kanyang nga kamao. Hindi pwedeng idelay sa susunod na buwan. Hindi naghihintay ang kansa. 350 gram umaga. Bumangon si Angelo mula sa kama. Kinuha niya ang susiing kanyang motorsiklo. Habang papunta sa likod ng Technofinance kumakabok ang kanyang dibdib. Tama ba ang desisyong ito o muli na naman siyang pagtataksilan hindi alam ni Angelo? Ngunit ngayon wala siyang ibang pagpipilian. Para sa kanyang ina susubukan niyang magtiwala kahit sa huling pagkakataon na ito sa likod ng Technofinance. Sa ilalim ng isang poste ng ilaw may isang babaeng nakatayo, mahabang buhok na kasalamin nakasuot ng simpleng jacket. Nang makita niya si Angelo marahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Dumating ka. Ako si Emily. Bumaba si Angelo sa kanyang motorsiklo,
At lumapit kay Emily. Anong kailangan mo, tinitigan ni Emily si Angelo? Ang kanyang nga mata ay puno ngang pakiusap. Talaga bang kaya mong buksan yon sa loob ng 5 minuto? Yungkod. Hindi sumagot si Angelo. Nakpatuloy si Emily. Nasa bingit ng pagbagsak ang kumpanya. Kung hindi natin mabubuksan ang kode sa loop M24 oras babagsak tayo. 7,000 na empleyado ang mawawalan ng trabaho. Ang parang 300 milyong tao sa buong mundo ay mawawala. Nananatiling tahimik si Angelo. Nangingini ang boses ni Emily. Ikaw lang ang makakagawa nito. Parang awa mo na, tulungan mo kami. Tinitigan ni Angelo si Emily. Ang kanyang mata ay toto. Walang pakukunwari. Dahan-dahang nagsalita si Angelo. Ipakita mo sa akin ang code. Dinala ni Emily si Angelo sa likurang pinto ng Technofinance. 4:20 ng umaga. Wala ang guard sa kanyang pwesto. Ginamit ni Emily ang kanyang ID para buksan ang pinto at pinapasok si Angelo. Sumunod ka sa akin. Dahan-dahan lang. Ginamit nila ang hagdanan para umakyat sa ikatlong palapak. Walang tao sa pasilyo. Karamihan sa mga empleyado ay nasa conference room at ang ilan ay natutulog sandali sa siyosishet. Dinala ni Emily si Angelo sa isang maliit na opisina sa sulok. Ito ang pwesto ko. Walang pupunta dito. Tiningnan ni Angelo ang paligid. Isang mesa, isang upuan, isang computer. Isang maliit na espasyo para sa isang bagong engineer. Binuksan ni Emily ang computer at pinaupo si Angelo. Nandito ang code. Makikita mo pag nag-access ka sa server ng kumpanya. Umupo si Angelo sa upuan. Nang ilagay niya ang kanyang mga kamay sa keyboard, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam. Mahigit 1 taon na. 1 taon na mula noong huli siyang umupo sa harap ng isang maayos na computer. Nag-access si Angelo sa server. Lumitaw ang code sa screen. Encryption, blockchain, multi-hash function. Siya, 256 IS at RSA na makakapatong. Mabilis na sinuri ng mata ni Angelo ang code. Tama nga siya? Ang pattern na ito, halos kapareho na sa hacking syndicate na nakita niya sa 2022 Manila Conference. Ang mismong istrukturang binuksan niya sa loob ng 5 oras noon. Dahan-dahang nagtanong si Emily. Kaya mo ba talaga tumango si Angelo? Medyo oa yung 5 minuto. Sakto 4 minuto at 30 segundo siguro. Nanlaki ang mga mata ni Emily. Talaga sa halip na sumagot, inilagay ni Angelo ang kanyang madaliri sa keyboard. At nagsimula siyang mag-type. Ang daliri ni Angelo ay sumasayaw sa ibabaw ng keyboard. Ta-ta-ta-ta-ta, may ritmo. Tulad ng isang pianistang tumutugtog, ang daliri ni Angelo ay tumpak at mabilis. Bumuhos ang code sa screen. Rainbow Table Reverse Lookup Algorithm. Isang paraan na si Angelo mismo ang bumuo. Tinutunton nito ang reverse ng hash function para mahanap ang original na key. Unang layer sinisimulan na. Siya. 256 encryption. Alam na ni Angelo ang pattern. Sinusuri niya ang entropy ng key value at tinutantan pabalik ang seed value. 20 segundo ang lumipas. Unang layer nalampasan. Pinipigilan ni Emily ang kanyang hininga habang nanonood. Isang berdeng checkmark ang lumitaw sa screen. Grave. Hindi tumigil si Angelo. Pumasok siya sa ikalawang layer. AES encryption. Mas komplikado. Ngunit alam na ni Angelo ang istruktura. Isa-isa niyang binubuksan ang round keys ng block cipher. 45 segundo ang lumipas. Ikalawang layer nalampasan. Nangingini ang kamay ni Emily. Nagagawa mo nga. Ang mata ni Angelo ay nakatutok sa screen. Sa isip ni Angelo ngayon tanging code lang ang naroron. Lahat ng kanyang pinag-aralan sa loob ng maraming taon ay sumasabog sa sandaling ito.
Ikatlong layer. Ang huling pagsubok. RSA 2048, bit encryption. Ang pinakamahirap na bahagi. Ngunit alam na ni Angelo ang sagot. Ang pagkakamaling laging ginagawang nga hacker na iyon. Ang pagulit sa paggamit ng seed value ng random number generator. Tinunton ni Angelo ang pattern ng seed value. Isang predictable structure na base sa timestamp. Nahanap na niya 1 minuto at 50 segundo ang lumipas. Pinindot ng daliri ni Angelo ang huling enter key. Sandaling huminta ang screen. Kumakabog ang puso ni Emily. At isang berdeng ilaw ang pumuno sa buwang screen. Decryption komplete. System recovery in progress. 2 minuto at 40 na segundo. Sumandal si Angelo sa upuan. Nangingini ng bahagya ang kanyang kamay. Kumakabog ang kanyang puso. Nagawa niya. Tinitigan ni Emily ang screen na hindi makapaniwala. At dahan-dahan siyang lumingon. Kay Angelo. Sino ka ba talaga hindi? Sumagot si Angelo. Tahimik lang siyang nakatitik sa screen. Kayo? Paano kung ganun? Kung kailangan ninyong ilabas ang tunay ninyong galing na matagal ninyong itinago, ano kaya ang mararamdaman ninyo? Nasa gitna ngayon si Angelo makahalong emosyon. At sa sandaling iyon biglang bumukas ang pinto ng opisina. Si Brett. Dumaan siya sa pasilyo at napansin ang bukas na ilaw sa opisina ni Emily. At nang sumilip siya nakita niya si Angelo. Hoy, ikaw pumasok si Brett. Namumula ang kanyang muha sa galit. Anong ginagawa neng delivery boy? Dito Emily, anong kalokohan to? Humarang si Emily sa harap ni Brett. Team lead, pakinggan nyo, po muna ako. Siya po ang nag-solve ang code. Ngumisi si Brett. Ano siya ang nag-solve? Yung code na hindi nagawa ng 12 doktorado mula sa Stanford sa loob ng 3 araw. Tutupo, tingnan nyo ang screen. Itinuro ni Emily ang screen ng computer. Berdeng ilaw, system recovery complete na mensahe. Nanigas ang mukha ni Brett. Lumapit siya sa screen at tingning ng mabuti. Tingnan niya ang code logs. Decryption time 2 minuto at 14 na segundo. Nanlaki ang bibig ni Brad. Paano? Tahimik na tumayo si Angelo. Nasolve na po ang code? Alis na po ako. Nang akmang lalabas na si Angelo, hinawakan ni Brad ang kanyang braso. Taka, paano mo ginawa yan? Lumingon si Angelo kay Brad. Rainbow table reverse lookup po. Sinabi ko na po sa inyo kahapon. Kumunot ang mukha ni Brett. Bramdam ang pagbagsak ng kanyang pride. Talagang. Sa sandaling iyon may narinig na mayabak sa pasilyo. Maraming engineer ang tumatakbo papalapit. Natanggap nila ang system recovery notification. Na-decode na. Talagang na-decode na sinong gumawa nakdaksaan ang mga engineer sa opisina ni Emily. At nakita nila si Angelo. Mabilis na iwinasiwas ni Brett ang kanyang kamay at sumiga. Teka, kalma lang. Kailangan pa nating i-verify. Tungunit isang engineer ang tumingin sa computer log at sumigaw. Nandito sa log siya mismo ang nagtype ng kode sa loop lang ng 2 minuto at 14 na segundo. Nakagulo ang opisina. Namutla ang mukha ni Brett. Tahimik na lumabas si Angelo sa gitnang mataw. Ayaw na niyang manatili pa ron. Ngunit habang papalabas si Angelo sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Brett. Tumigil ka, isang taong hindi natin kilala ang gumalaw sa system natin. Security breach 2. Napahinto si Angelo. Dahan-dahan siyang lumingon. Tinitigan siya ni Brett at sinabing trespassing katatawak. Akong pulis ngayon din, sumigaw si Emily. Teamlit, anong sinasabi niyo? Iniligtas niya ang kumpanya. Manahimik ka, Emily. Ang pagpapasok mo ang outsider ng walang pahintulot ay dahilan para masuspinde ka. Akmang kukunin na ni Brett ang kanyang cellphone nang marinig ang isang mahinahong boses mula sa dulo ng pasilyo. Brett, tama na. Lumingon ang lahat. Isang babaeng nasa edad 50 na nakasuot ng kulay abong Amerikana ang naglalakad papalapit. Si Susan ang chairwoman ng Board of Directors ng Techno Finance.
Tumingin si Susan kay Angelo. Kayo po ang solving ko de tama tumango si Angelo. Lumapit si Susan at inilahat ang kanyang kamay. Salamat. Iniligtas mo ang trabaho ngang 7,000 katao. Kinuha ni Angelo ang kamay ni Susan. Mabilis na sumingit si Brad. Chairwoman pro ang taong to hindi natin alam kung sino. Malamit na tinitigan ni Susan si Brad. Brad, anong ginawa mo sa loop ngang 3 araw? Ang hindi nagawa ngang 12 doktorado mula sa Stanford nagawa niya sa loop lang ngang 2 minuto. Namula ang mukha ni Brad. Nagtanong si Susan kay Angelo. Kung hindi ko mamasamain, ano po ang pangalan niyo? Angelo Reyes po. Mr. Reyes, maari ba tayong mag-usap sandali sa opisina ko? Nag-alinlangan si Angelo sandali bago tumango. Ngumiti si Emily kay Angelo. Isang tingin na nagsasabing huwag mag-alala. Sumunod si Angelo kay Susan sa pasilyo. Tinitigan ni Brett ang kanilang papalayong likod na may halong pagngingit-ngit. Nasa 30th floor ang opisina ni Susan. Mula sa salaming pader tanaw ang buong San Francisco. 5:00 umaga unti-unting nagsisindi ang mailaw ng siyudad. Pinaupo ni Susan si Angelo sa sofa. Maupo ka. Maingat na umupo si Angelo. Ang kanyang lumang hoodie ay hindi bagay sa marangyang opisina. Si Susan mismo ang nagtimpla NG 2 tasa NG kape at inabot ito kay Angelo. Uminom ka? Siguradong pagod ka? Tinanggap ni Angelo ang kape. Ang init ay gumapang sa kanyang palat. Umupo si Susan sa tapat ni Angelo at mahinang nagtanong. Mr. Reyes, saan niyo po natutunan ang ganyang galing sandaling natahimik si Angelo? Dapat ba siyang sumagot o dapat ba siyang tumayo, nalang, at umalis ngunit ang mata ni Susan ay puno ngang sinseridad? Hindi tulad ni Brad na mapanghusga at mapagduda, dahan-dahang nagsalita si Angelo. Sariling sikap lang po. Sariling sikap opo. Mula po noong 11 anyos ako sa library lang po ako nang hiram ng libro para mag-aral, nagulat si Susan. Kolehiyo hindi po ako nakatapos. Galing po ako sa ampunan, wala po akong pambayad ng tuition. Naging malumanay ang ekspresyon ni Susan. Pero paano mo natutunan ang ganyang ka-advance na teknolohiya? Uminom si Angelo ng kape at nagsalita. Nagtrabaho po ako sa Pilipinas. Sa isang security company. Doon po ako nakaroon karanasan. Ngayon po, nagde-deliver na lang ako. Tahimik na tinitigan ni Susan si Angelo. Tila may gusto pa siyang itanong ngunit pinigilan niya ang sarili. Sa halip binuksan ni Susan ang drawer ng kanyang mesa at kumuha ng isang seka. Mr. Fram, Reyes, iniligtas mo ang kumpanya namin. Ito po ang kabayaran. Inabot ni Susan ang seka kay Angelo. Tinanggap ni Angelo ang seka. Ang nakasulat na halaga $50,000. Nangingini ang kamay ni Angelo. Sa $50,000 mahigit isang taon nang bayat ang gamutan ng kanyang ina. Nagpatuloy si Susan. At may isa pa akong alok. Gusto mo bang magtrabaho? Sa kumpanya namin ibibigay ko sa iyo ang posisyon bilang Chief Security Officer. Ang sahod magsisimula sa $200,000. Tiningnan ni Angelo ang seke. $200,000. Isang halagang hindi niya kailanman kikitain sa pagde-deliver. Matatapos na ang pag-alala para sa kanyang ina, makakabalik siya sa trabahong gusto niya. Ngunit may ibang pumasok sa isip ni Angelo. Pilipinas. Marco. Pagtataksil. Korte. Iling-iling si Angelo. Pasensya. Napo, ang seke na lang po ang tatanggapin ko. Nagulat si Susan. Bakit maari ko bang malaman ang dahilan? Tinitigan ni Angelo si Susan. Ayoko na pong gawin ang trabahong ito. Pro isa kang henyo. Sa loob lang ng 2 minuto. Ang hindi nagawa ngang aming na top engineers. Kaya nga po lalo. Tumayo si Angelo. Salamat po.
Tatanggapin ko po ang tseke. Gusto sanang pigilan ni Susan si Angelo ngunit nang makita niya ang nga mata nito napahinto siya. May malalim na sugat sa mga matang iyon. Bumuntong hininga si Susan at nagsalita. Sige. Ngunit Mr. Reyes, kung magbabago man ang isip mo tawagan mo ako. Ito, ang business card ko. Inabot ni Susan ang card. Kinuha ito ni Angelo at ibinulsa. At Mr. Reyes, po isa kang pambihirang tao. Huwak mo yang kalimutan. Bahagyang yumuko si Angelo at lumabas ng opisina. Habang naghihintay ng elevator si Angelo, tumakbo papalapit si Emily. Mr. Reyes, lumingon si Angelo. Humihinga si Emily na huminto sa harap niya. Alis ka na o, paano yung alok ng kumpanya tinangihan ko? Lumitaw ang pagkadismaya sa mukha ni Emily. Bakit ang galing-galing mo? Tinitigan ni Angelo si Emily. Tunay ang kanyang panghihinayang. Mahinang nagsalita si Angelo. Miss Emily, salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Dahil sa'yo nakuha ko ang perang kailangan ko, hanggang doon na lang yon. Paralang ba talaga ang habol mo? Hindi sumagot si Angelo. Lumapit pa si Emily. Mr. Reyes, anong nangyari sa Pilipinas? Nanigas ang katawan ni Angelo. Naghahanap ako ng impormasyon tungkol sa iyo. Angelo Reyes. Nagwagi sa 2022 Manila International Cybersecurity Conference, tama. Walang imik si Angelo. Nagpatuloy si Emily. Pero pagkatapos nun wala ng record, para kang bulang naglaho. Anong nangyari? Ipinikit ni Angelo ang kanyang nga mata. Kayo ba naranasan nyo ng tanungin tungkol sa nakaraan at kailanganing manahimik yung pakiramdam na kapag nagsalita ka ay guguho ang lahat pero kapag hindi ka nagsalita mag-isa mong papasanin ang bigat? Nasa ganoong sitwasyon ngayon si Angelo. Minulat ni Angelo ang kanyang mamata. Pasensya na pero ayokong sagutin yan. Mukhang nadismaya si Emily ngunit hindi na siya nagtanong pa. Sa halip may kinuha siya sa kanyang bulsa at inabot kay Angelo. Kung ganun ito na lang. Tanggapin mo. Isang mainit na sandwich. Kanina ka pa walang kinakain. Kainin mo man lang to. Tinanggap ni Angelo ang sandwich. Ang init na gumapang sa kanyang kamay. Salamat. Dumating ang elevator. Bumukas ang pinto. Pumasok si Angelo. Bago magsara ang pinto huling nagsalita si Emily. Mr. Reyes, sana makita tayo ulit. Bahagyang ngumiti si Angelo. Nagsara ang pinto. Sa parehong oras sa conference room sa ikatlong palapa hinampas ni Brett ang mesa. Impossible, isang hamak na delivery boy. Isang taong walang diploma tahimik na nakatingin sa kanya, ang ma-engineer. Walang nangahas magsalita. Tinitigan ni Brett ang screen ng computer. Ang code log na ginawa ni Angelo. Perpekto. Walang labis, walang kulang, tumpak at episyen. Si Brett ay may doctorate sa computer science mula sa MIT. May MBA mula sa Stanford. 20 taon nang nagtatrabaho sa Silicon Valley. Ngunit nang makita niya, ang code na ito alam ni Brett. Hinding-hindi niya mapapantayan si Angelo. Gumuho ang pride ni Brett. Isang engineer ang maingat na nagsalita. Team lead ang galing niya, di ba wala pang 2 minuto. Tinitigan ni Brett ang engineer. Manahimik ka, bumalik kayo sa trabaho nyo. Mabilis na bumalik sa kanilang mapwesto ang ma-engineer. Naiwan si Brad na mag-isang nakatitig sa screen. Delivery boy, walang diploma. Hindi niya matanggap na mas magaling sa kanya ang ganoong tao. Sine art ni Brett ang pangalan ni Angelo. Angelo Reyes. Nagwagi sa 2022 Manila International Cybersecurity Conference. Pagkatapos noon, walang record. Mas malalim ang hinukay ni Brett. Mabalita sa Pilipinas, ma-forum ngang security industry, social media, hanggang sa makita niya ang isang artikulo, tech prodigy inakusahan ng pandaraya dahil sa pagtataksil ng kasama ngayoyi
pinagahanap. Isang ngisi ang lumitaw sa labi ni Brett. Isang manloloko pala. Ipinrit ni Brett ang artikulo at inilagay ito sa drawer ng kanyang mesa. Magagamit niya ito balang araw. Kapag muling tumapa si Angelo sa kumpanyang ito, ilalabas niya ang artikulong ito. Sumandal si Brett sa kanyang upuan at bumulong. Kahit gaano kapakagaling, hindi mo may tatago ang nakaraan mo. Sa labas ng pasilyo sumisikat na ang araw. Nalampasan ng Technofinance ang krisis. Nailigtas ang trabaho ang 7,000 katao. Naibalik ang yaman naga 8 milyong tao. Nagunit nakaalis na si Angelo. Nagmamaneho nge motorsiklo sa magakalsada nge San Francisco. Sa kanyang bulsa, isang tseke na $50. Perang magiligtas sa kanyang ina. Ihininto ni Angelo ang motorsiklo at kinuha ang kanyang cellphone. Tumawag siya sa Pilipinas. Nay Angelo, anak, bakit ka napatawag sa ganitong oras? Nay, ipapadala ko na po ang pambayad sa treatment nyo. Ngayon din po. Mula sa kabilang linya narinig niya ang boses na umiyak. Angelo, salamat anak. Nainit ang gilid ng mamata ni Angelo. Nay, huwag na po kayong mag-alala. Okay na po ang lahat. Pakababa ng telepono, tumingala si Angelo sa langit. Sumisikat na ang araw. Nagsisimula na ang bagong araw. Muli siyang magde-deliver. Ngayon, bukas at sa masusunod pa, ngunit ngayon may kaunting pakakaiba. Nabawasan ang isang bigat sa kanyang dibdib. Pinaandar ni Angelo ang motorsiklo at muling bumalik sa kalsada. Lumipas ang 2 linggo. Bumalik sa dati ang buhay ni Angelo. Gigising ng 4:00 ng umaga para mag-deliver at magtatapos ng 11:00 gabi. Motorsiklo insulated back notification sa cellphone. Isang pamilyar na routine. Nungit may isang bagay na nagbago. Hindi na nag-aalala sa pera si Angelo. Idineposito niya ang $50,000 sa bangko at nagpadala ang $350,000 sa kanyang ina. Ang natirang pera ay sapat para sa 3 buwang gastusin. Tumatanggap si Angelo ng order sa harap ng tindahan ng sandwich. Nagsalita si Lolo Kiko. Angelo, mukhang gumaan ang pakiramdam mo ngayon ah. Oo. May maganda bang nangyari? Ngumiti si Angelo. Medyo po. Inabutan ni Lolo Kiko si Angelo ng mainit na kape at ngumiti. Ganyan dapat. Ang mga bata dapat nakangiti. Tinanggap ni Angelo ang kape at uminom. Mainit? Habang papunta sa kanyang delivery, tumunok ang cellphone ni Angelo. Isang hindi kilalang numero. Sinagot ni Angelo ang tawag. Hello, Mr. Reyes, ako to si Emily. Napahinto si Angelo. Miss Emily. Oh. May oras ka ba ngayon? May kailangan akong sabihin? Nag-alinlangan si Angelo. Ayaw na niyang masangkot pa sa Technofinance. Ngunit may pakaapurahan sa boses ni Emily. Anong nangyari? Mahirap ipaliwanag sa telepono. Kailangan nating makita. Parang awa mo na. Bumuntong hininga si Angelo. Saan tayo makikita? 2:00 ng hapon. Nakaupo si Angelo sa isang maliit na coffee shop sa downtown San Francisco. Pumasok si Emily. Maputla ang kanyang mukha at malalim ang eyebags. Mr. Reyes, salamat sa pagpunta mo. Umupo si Emily sa tapat ni Angelo. Nanginginig ng bahagya ang kanyang nga kamay. Initigan ni Angelo si Emily at nagtanong. Anong nangyari? Lumingon-lingon si Emily bago mahinang nagsalita. May problema na naman sa kumpanya. Kumunot ang noo ni Angelo. Anong problema? Isang linggo na nagsimulang makaroon ng problema ang system. May mga transaction records na unti-unting nawawala at nasisira ang database. Anong kinalaman ko diyan? Sabi ni Team Lead Brett. Naayos na raw niya. Pero alam ko hindi naayos ang problema, tinago lang. Uminom si Angelong kape. So, tinitigan ni Emily si Angelo. Palihim kong tiningnan ang locks. May gumalaw sa kot na
Inayos mo. Naging matalim ang tingin ni Angelo. Sino hindi ko alam. Pero base sa access records, ginamit ang team lead authority. Si team lead Brad lang ang mayroon noon. Inilagay ni Angelo ang kanyang mga kamay sa mesa. Bakit mo sinasabi? Sa akin to ikaw lang ang makakagawa nito. Ikaw lang ang makakalutas ng problemang to Mr. Reyes, iling-iling si Angelo. Pasensya na, pero ayoko nang makialam. Mr. Reyes, parang awa mo na. Kung hahayaan natin babagsak talaga ang kumpanya. Tumayo si Angelo. Miss Emily, ang problema ng kumpanya, dapat ang kumpanya ang lumutas. Magdiliwan na lang ako. Hinawakan ni Emily ang kamay ni Angelo. Mr. Reyes, ini imbestigahan ka ni Team Lead Brett. Nanigas ang katawan ni Angelo. Ano yung nangyari sa Pilipinas? Yung kasong pandaraya pagtakas. Hinuhukay niya lahat. Namutla ang mukha ni Angelo. Mahinang nagsalita si Emily. Gumagawa si Brett ng alas laban sayo. Para kung sakaling bumalik ka may panlaban siya. Kinuyom ni Angelo ang kanyang makamaw. Kayo paano kung ganun kapag ang nakaraan mong gustong itago ay nalaman ng iba at ang takot na baka gamitin itong sandata laban sa iyo? Iyon ang nararamdaman ni Angelo ngayon. Muling umupo si Angelo. Anong kailangan kong gawin? Inilabas ni Emily ang kanyang laptop. Tingnan mo ang system locks. May kakaiba. Tinitigan ni Angelo ang screen ng laptop. Pumasok sa kanyang mamata ang code. Ang bahaging inayos niya, 2 linggo na ang nakalipas. Ang malinis na code ay naging magulo. May magabakas ng pilit na isiningit na code, nakbago ang tingin ni Angelo. Ito ay isang backdoor. Backdoor, may gumawa ang lihim na daan para makapasok sa system at napakagalingang pakakagawa. Namutla ang mukha ni Emily. Sino? At bakit mas sinuring mabuti ni Angelo ang code? May nakita siyang pattern. Hindi pulido ang pakakagawa. Ang isang magaling na hacker ay hindi mag-iwan ng ganitong bakas. Hindi si Brett mismo ang gumawa nito. Kung ganun may inutusan siya. Isang external hacker. Pero palpak ang trabaho ng hacker na iyon. Itinulak ni Angelo ang laptop. I report mo to kay Chairwoman Susan. Hindi ko na to trabaho. Iling-iling si Emily. Hindi pwede. Walang ebidensya. Hinding-hindi aminin ni Brett. Anong gusto mong gawin ko ikaw? Mismo ang kailangang humuli sa kanya. Kailangan nating makakuha ng ebidensya kung ano ang balak gawin ni Brett sa backdoor. Akmang tatayo na si Angelo. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Emily ang pumigil sa kanya. Mr. Reyes, gagamitin ni Brett ang nakaraan mo bilang sandata. Bago niya gawin yon kailangan nating unahan siya. Tinitigan ni Angelo si Emily. Anong gusto mo sa akin bumalik ka sa kumpanya? Opisyal. Para makaroon ka ang access sa system. Matagal na natahimik si Angelo. Sa labas ng bintana nagdaraan ang matao. Mga taong may ordinaryong buhay. Gusto rin ni Angelo na mamuhay ng ganun. Mag-deliver kumita magpadala ng pambayat sa gamutan ng ina. Ngunit hindi siya hahayaan ni Brett. Dahan-dahang nagsalita si Angelo. May kondisyon ako. Sabihin mo. Kapag bumagsak si Brett, alis na ako ulit. Hindi ako mananatili sa kumpanya. Tumango si Emily. Sige. Bumuntong hininga si Angelo. Kailan ako magsisimula bukas? Ako na ang kakausap. Kay Chairwoman Susan. Tumayo si Angelo. Paglabas ng coffee shop, tumingala si Angelo sa langit, makulimlim. Tapos na ang kapayapaan. Kinabukasan 9:00 umaga. Nakatayo, si Angelo sa harap ng main entrance ng Technofinance. Walas siyang Amerikana. Ang pinakamalinis niyang damit ay isang itim na pantalon at puting polo. Kahit pinlansa niya hindi ito may kukumpara sa mga mamahaling damit ng ibang empleyado. Pumasok si Angelo sa lobby. Ngumiti ang receptionist nang makita siya.
Mr. Angelo Reyes, tama po. Hinihintay po kayo ni Chairwoman Susan. Tumango si Angelo at nagtungo sa elevator. 38 floor opisina ni Susan, masayang sinalubong ni Susan si Angelo. Mr. Reyes, masaya akong makita kang muli. Natutuwa akong nakbaho ang isip mo. Bahagyang yumuko si Angelo. Inabot ni Susan ang isang kontrata. Magsisimula ka bilang senior engineer sa security team. Sahot $120,000. Pirmahan mo lang dito. Tiningnan ni Angelo ang kontrata. Maganda ang nga kondisyon. Kinuha ni Angelo ang panulat at pumirma. Sabi ni Susan, Mr. Reyes, ang pwesto mo ay nasa ikatlong palapag. Si Emily na ang maghatid sa iyo. Salamat po. Nang akmang alis na. Si Angelo may idinakdak. Si Susan. Mr. Reyes, makaroon ka sana ng magandang relasyon kay Team Lead Brad. Medyo mahirap pakisamahan ang taong iyon. Tumango si Angelo. At umalis, 3 floor. Security team opisina. Pagpasok ni Angelo, lahat ng mata ng ga-engineer ay napunta sa kanya. Ang taong naksolve ng kode sa loob ng 2 minuto, 2 linggo na ang nakalipas, kumalat na ang balita sa buong kumpanya. Sinalubong ni Emily si Angelo. Mr. Reyes, dito ka. Dinala ni Emily si Angelo sa isang pwesto sa may bintana. Isang malinis na mesa, dual monitors at pinakabagong computer. Ito ang pwesto mo. Umupo si Angelo. Mahigit 1 taon na mula nang huli siyang umupo sa isang mayos na mesa sa opisina at sa sandaling iyon. Bumukas ang pinto ng conference room at lumabas si Brett. Nakita ni Brett si Angelo at napahinto. Naghalo ang gulat at inis sa kanyang mukha. Bakit ka nandito? Sumagot si Emily para sa kanya. Team lead si Mr. Reyes po ay sumali na sa team natin bilang senior engineer. Simula ngayon. Namula ang mukha ni Brett. Ano, kailan ko inaprubahan? Yan si Chairwoman Susan. Po mismo ang nagdesisyon. Nangit-ngit ang ngipin ni Brett. Habang tinititigan si Angelo. Ngunit dahil desisyon ni Susan, hindi siya maring tumutol. Lumapit si Brett kay Angelo at malamig na nagsalita. Sige, pero ito ang team ko. Ang nga patakaran ko ang susundin mo. Maliwanag, tinitigan ni Angelo si Brett. Maliwanag po. Ngumisi si Brett at pumasok sa kanyang opisina. Malakas na sumara ang pinto. Nabulungan ang ma-engineer. Hindi sila pinansin ni Angelo at binuksan ang computer. Lumapit si Emily at bumulong. Mag-ingat ka. May binabalak si Brett. Tumango si Angelo. Kayo ba? Naranasan nyo ng magtrabaho sa ilalim ng isang boss na ayaw sa inyo ang hirap at tensyon. Nasa gitna, noon ngayon si Angelo. 3:00 ang hapon. Nag-access si Angelo sa system ng kumpanya. Binuksan niya ang locks. Ang backdoor code na ipinakita ni Emily. Mas malalim ang hinukay ni Angelo. Ang backdoor ay hindi lang para makapasok sa system, dinisenyo ito para magnakaw ng partikular na data. Tinunton ni Angelo ang code, ang database na ina-access ng backdoor. Transaction history, user information, financial data. Nadilim ang tingin ni Angelo. Hindi ito isang simpleng pagkakamali. Mayroong intensyonal na nanakaw ngang data ngang kumpanya. Tiningnan ni Angelo ang access logs ng backdoor. Huling access kagabi 11:00 p.m. Access authority, team lead, si Brad. Mas malalim pa ang hinukay ni Angelo. Ang damiing data na nailabas gamit ang backdoor. Sa loob ngang 1 linggo kabuwang 300 GB. Kinuyom ni Angelo ang kanyang mga kamao. Nangangahulugan ito na halos lahat ng mahahalagang impormasyon ng kumpanya ay nailabas na.
Nagpadala ng mensahe si Angelo kay Emily. Nahanap ko na ang ebidensya. Nagnanakaw si Brett ngang data. Ilang sandali pa sumagot si Emily. Saan niya ipinapadala tinunton ni Angelo ang IP address? Ngunit pabago-bago ang address. Gumagamit ito ngang maraming proxy servers para itago ang destinasyon. Mas malalim pa ang hinukay ni Angelo. Sinuring niya ang pattern ng mga proxy server. Pagkatapos ng 10 minuto, nahanap ni Angelo ang huling destinasyon, isang server sa Beijing, China. Nanlamig ang likod ni Angelo. Ipinabibili ni Brad ang data ng kumpanya sa ibang bansa. Agad na sanang tatawagan ni Angelo si Susan, ngunit napahinto siya. Wala pa siyang matibay na ebidensya. Maaring itanggi ni Brett ang lahat ng ito. Sasabihin niyang nahak siya na hindi niya alam ang nangyayari. Nakisip si Angelo. Kailangan niya ng matibay na ebidensya. Kailangan niyang mahuli sa akto si Brett na nagnanakaw ng data. Nagtanim si Angelo ng isang code, isang alert na darating sa kanya sa oras na may mag-access sa backdoor. At naghintay siya. 10:00 na gabi. Mag-isang naiwan si Angelo sa opisina. Umuwi na ang lahat ng empleyado. Sinabi na niya kay Emily na mauna na. Nakatitik si Angelo sa monitor. Naghihintay ng alert, 11:00 PM. Tumunog ang alert. May nag-access sa backdoor. Agad na sinimulan ni Angelo ang peck trace. Location ng access opisina ni Brett. Tumayo si Angelo. Tahimik na naglakad papunta sa opisina ni Brett. Mula sa siwang ng pinto may liwanag na nanggagaling. Nasa loob si Brad. Kinuha ni Angelo ang kanyang cellphone at sinimulan ang recording. At binuksan niya ang pinto. Nakaupo si Brad sa harap ng computer. Sa screen nakalitaw ang data ng kumpanya at isang transferring na indicator. Nagulat si Brett nang makita si Angelo. Ikaw? Bakit ka nandito mabilis na sinubukan ni? Brett napatayin ang monitor, ngunit mas mabilis si Angelo. Pumasok si Angelo sa opisina at kinunan ng litrato gamit ang cellphone ang screen ng computer ni Brad. Ang data na tinatransfer ang destinasyon ang IP address. Malinaw? Na nakunan ang lahat. Dumamba si Brett kay Angelo. Hayop ka akin na, yang cellphone hinawakan ni Brett ang braso ni Angelo. Ngunit na ibulsa na ni Angelo ang cellphone. Kinuwalyuhan ni Brett si Angelo. Anong alam mo anong alam mo tinitigan ni Angelo si Brett? Alam kong ipinabibili niyo ang data ng kumpanya sa China. Namutla ang mukha ni Brett. Ebidensya. Nasaan ang ebidensya tinapik ni Angelo ang bulsa kung nasaan ang kanyang cellphone? Nandito lahat. Itinulak ni Brett si Angelo at binuksan ang drawer ng kanyang mesa. At kinuha niya ang isang pirasong papel at inabot kay Angelo. Hindi ka rin malinis. Isang manloloko na tumakas mula sa Pilipinas. Nanigas ang katawan ni Angelo. Ngumisi si Brett. Kapag isinumbong mo ako, ikakalat ko to sa buong kumpanya. Na isa kang kriminal. Sa tingin mo sinong maniniwala sa'yo? Tinanggap ni Angelo ang papel. Ang artikulo mula sa Pilipinas. Pandaraya pagnanakaw pagtakas. Nanginginig ang kamay ni Angelo. Sabi ni Brett umalis ka na ngayon. At kalimutan mo ang lahat ng nakita at narinig mo at ililihim ko rin ang nakaraan mo. Nilukot ni Angelo ang papel. At tinitigan si Brett. Ayoko. Nanlaki ang mata ni Brett. Sabi ni Angelo kahit ano pa ang nakaraan ko krimen ang ginagawa mo, ay re-report ko to kay Chairwoman Susan. Lumabas si Angelo ng opisina. Mula sa likod sumigaw si Brett. Magsisisi ka sisirain ko, ang buhay mo hindi lumingon si Angelo at nagpatuloy sa paglakad. Nanginginig ang kanyang nakamay. Natatakot siya. Ngunit sa pagkakataong ito hindi siya tatakas. Kinabukasan 8:00 umaga, isang emergency board meeting ang ipinatawag sa Technofinance. Si Chairwoman Susan at ang 12 na
miyembro ang board ay nagtipon sa conference room. At sina Angelo, Emily at Brad, sinimulan ni Susan ang pulong. Mr. Reyes, maari mo bang ulitin ang iyong report kagabi? Tumayo si Angelo. Nanginginig ang kanyang nga kamay ngunit malinaw ang kanyang boses. Si Team Lead Brett ay naglalabas ng data ng kumpanya. Nakagulo ang kwarto. Binuksan ni Angelo ang kanyang laptop at ipinakita ang screen sa projector. Sa loob ng isang linggo 300 GB ng data ang naipadala sa isang server sa Beijing, China. Base sa access logs ang account ni Team Lead Brad ang ginamit. Biglang tumayo si Brad. Imposible. Nahack ang account ko, ipinakita ni Angelo ang sumunod na screen. Kagabi 11:00 PM. Personal ko siyang nakita sa kanyang opisina na nakta-transfer ng data. Ipinakita ni Angelo ang litratong kuha niya sa cellphone. Ang screen ng computer ni Brad, ang data na tinatransfer, ang destination ng IP address. Sumeryoso ang muka ng mga board members. Sumigaw. Si Brad, gawa-gawa lang yan, hindi niyo pwedeng paniwalaan ang taong, tumalamig na nagtanong si Susan. Bakit hindi kinuha ni Brad ang papel mula sa kanyang bulsa, ang artikulo tungkol sa nakaraan ni Angelo? Isa siyang kriminal na tumakas mula sa Pilipinas matapos mandaya. Paano ninyo paniniwalaan ang isang tulad niya? Natahimik ang conference room. Lahat ng mata ay napunta kay Angelo. Kinuyom ni Angelo ang kanyang nga kamao. Basa ng pawis ang kanyang palat. Tumingin si Susan kay Angelo. Mr. Reyes, totoo ba ito? Dahan-dahang tumango si Angelo. Kalahati po ay totoo, kalahati ay hindi. Ipaliwanag mo. Huminga ng malalim si Angelo at nagsimula siyang magsalita. Noong 2022, nanalo po ako sa Manila International Cybersecurity Conference. Kinuha ni Angelo ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang litrato. Ang tutu, anyos na si Angelo na hawak ang tropeo. Noon sinuri ko ang attack pattern ng isang international hacking syndicate at napigilan ang pagbagsak ng financial network ng Pilipinas. Nakatanggap po ako ang parangal mula sa presidente. Nagulat ang mga board members habang tinitingnan ang litrato. Nagpatuloy si Angelo. Pagkatapos nun, nagtayo kami ngang kasama kong isang security company. Nangako kaming ipapapaten ang firewall system na ako ang bumuo. Nanginginig ang boses ni Angelo. Ngunit pinagtaksilan akong kasama kong iyon. Ipinangalan niya sa kanya ang paten at idinamanda niya ako bilang manloloko. Gumawa pa siyang pekeng, ebidensya na naknakaw, akong perang kumpanya. Tinitigan ni Emily, si Angelo. Namumula ang gilit ng kanyang mamata. Sinubukan ko pong lumaban. Pero wala akong ebidensya. Ang kontratam nga email lahat ay minanipula. Kinuyom ni Angelo ang kanyang makamao. Kaya tumakas po ako. Umalis akong Pilipinas at pumunta dito sa Amerika. Sa isang duwag na paraan, tahimik ang kwarto. Lumingon si Angelo sa mga board members. Tama po, si Team Lead Brad. Isa po akong kriminal. Isang duwag na tumakas. Ngumisi si Brad. Kita niyo mismo siya umamin. Ngunit hindi tumigil si Angelo. Pero iba po ang kasong iyon sa nangyayari ngayon. Totoo nagnakaw si Team Lead Brett ng datang kumpanya. Kahit ano pa ang nakaraan ko, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Tumingin si Susan kay Brett. Brett, bibigyan kita ng pagkakataong magpaliwanag. Anong ginagawa mo sa opisina mo kagabi? 1:00 PM. Nagalinlangan, si Brad sandali bago sumagot. Nag-overtime. Gumagawa ang report. Tumango si Susan. Kung ganun hilingin kong tingnan, ang CCTV footage, ang security team, namutla ang mukha ni Brett. Teka, kinuha na ni Susan ang telepono. Security team. Ang CCTV footage ng Tiger Day Floor Corridor kagabi 11:00 PM. Dalhin niyo dito ngayon din. Pagkatapos ng 10 minuto, isang staff mula sa security team ang pumasok na may dalang laptop.
Ipinakita ang CCTV footage sa screen. Edenas 11 PM pumasok si Brad sa kanyang opisina. 10 minuto ang lumipas, naglakad si Angelo sa pasilyo. Binuksan niya ang pinto, NG, opisina ni Brad. 3 minuto. Ang lumabas si Brad na kinukwelyuhan si Angelo. Uminto ang video. Tuminjin si Susan kay Brad. Kung gumagawa kang report, bakit kayo nagaway hindi makapagsalita si Brett? Kayo alam nyo ang pakiramdam na iyon kapag nabuking ang kasinungalingan nyo, di ba ang kawalan ng pag-asa? Nasa ganoong sitwasyon ngayon si Brad. Sabi ni Susan, itim simulan ang forensic analysis sa computer ni Brad. Ngayon din. Sumiga si Brad. Witch hunt, pinaniniwalaan nyo ang salitaang isang kriminal at sa sandaling iyon tumayo si Emily. Chairwoman, magpapatuto po ako. Binuksan ni Emily ang kanyang laptop. 1 linggo na po napansin ko na ang problema sa system. May nagdanim ng backdoor sa code na inayos ni Mr. Reyes. Ipinakita ni Emily ang screen. Ang oras ang pag-install ng backdoor at ang access records ni Team Lead Brad ay eksaktong magatugma. Nagtanong ang isang board member. Bakit hindi mo ito ni-report? Agad ko lang po ang ebidensya ko, ngunit nakuha ni Mr. Reyes ang matibay na ebidensya. Pagkatapos ng 1 oras, dinala ng IT team ang resulta ng analysis. May natakpuang encrypted file sa computer ni Team Lead Brad. Naglalaman ito ng customer data, ng kumpanya transaction history, at security codes. Napaupo si Brad sa kanyang upuan, malamig na nagdeklara si Susan. Brad, tanggal ka, nasa trabaho, at isusumbong kita sa pulis. 2 guard ang pumasok at inalalayan si Brad. Habang kinakalatkad, palabas tinitigan ni Brad si Angelo. Hayop ka. Nagsara ang pinto. Natahimik ang conference room. Tumingin si Susan kay Angelo. Mr. Reyes, salamat. Muli mong iniligtas ang kumpanya. Yumuko si Angelo. Lumingon si Susan sa mga board members. Tungkol sa nakaraan ni Mr. Reyes, ako na ang mag-imbestiga. Ngunit malinaw na 2 beses na siyang nakatulong ng malaki sa kumpanya natin. Tumango ang mga board members. Nagtanong si Susan kay Angelo. Mr. Reyes, mananatili ka na ba sa kumpanya namin? Tumingin si Angelo sa labas ng bintana. Ang umaga sa San Francisco ay maaliwalas. Dahan-dahang nagsalita si Angelo. Bukas ko po ibibigay ang sagot ko. Ngumiti si Susan. Sige, hihintayin ko. Pagkatapos ng pulong, naglakat si Angelo sa pasilyo. Sumunod si Emily. Mr. Reyes, ang galing mo. Tumingin si Angelo kay Emily. Dahil sa iyo, to Miss Emily. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Hinawakan ni Emily ang kamay ni Angelo. Mr. Reyes, manatili ka na. Dito ka na, magsimula ulit. Hindi sumagot si Angelo, ngumiti lang. Noong gabing iyon, mag-isang nakaupo si Angelo sa kanyang masikip na kwarto. Sa ibabaw ng mesa, may 2 dokumento. Ang isa ay ang opisyal na kontrata mula sa Techno Finance, Chief Security Officer sa HOD, $200,000. Si Susan mismo ang nagdala nito kaninang hapon. Ang isa naman ay isang plane ticket papuntang Manila. Binili ito ni Angelo kaninang hapon. Oras ng alis sa Makalawa 10:00 umaga. Pinakpalit-palit ni Angelo ang tingin sa 2 dokumento. Kung mananatili siya rito, malulutas ang lahat. Walang problema sa parasagamutan ng kanyang ina at makikilala ang kanyang galing. Ngunit kung babalik siya sa Pilipinas, ano ang mangyayari? May kaso pa rin siya ng pandaraya. Si Marco ay nagpapatuloy sa negosyo gamit ang kanyang paten. Walang nalutas. Kinuha ni Angelo ang kanyang cellphone. Tumawag siya sa Pilipinas. Nay Angelo, anak, bakit ka napatawag? Nay, babalik na po ako sa Pilipinas. Mula sa kabilang linya, narinig niya ang gulat na boses. Ano Angelo, may kaso ka pa rin kay Marco? Baka mahuli ka ng
pulis pagdating mo alam ko po. Pero hindi na po ako tatakas. Dahan-dahang ikinuwento ni Angelo ang nangyari sa loob ng 2 linggo. Ang pagdekode sa Technofinance ang laban kay Brett ang paglalabas ng katotohanan. Kaya naintindihan ko po. Walang malulutas kung tatakas ako. Nanginginig ang boses ng kanyang ina. Ang laki na talaga ng pinagbago mo anak. Nay, pagdating ko po sa Pilipinas, kukuha po ako ng bogado. Lalaban po ako ng maayos. Pagkababaeng, telepono kinuhani, Angelo ang kontrata. At dahan-dahan niya, itong pinunit. Hanggang dito na lang ang buhay niya sa Amerika. Kinabukasan, pumasok si Angelo sa Technofinance. Nagtungo siya sa opisina ni Susan. Ngumiti si Susan nang makita siya. Mr. Reyes, naparito ka para sa magandang sagot tama. Iling-iling si Angelo. Pasensya na po. Babalik na po ako sa Pilipinas. Nawala ang ngiti ni Susan. Bakit pwede ka namang magsimula ulit dito? Tumingin si Angelo sa labas ng bintana. Mayroon po akong kailangang tapusin sa Pilipinas. Mga bagay na tinabuhan ko. Tahimik na tinitigan ni Susan, si Angelo, lalabanan mo ang nakaraan, mo ganon ba opo? Bumuntong hininga, si Susan at naksalita. Mr. Reyes, kagabi kinausap ko ang isang abogado sa Pilipinas. Nagulat si Angelo. Po naglabas si Susan ng isang tumpo ng dokumento. Inimbestigahan ko ang kaso mo. Malinaw na ang isang taong nagnangalang Marco ang nagnakaw ng patent at minanipula ang ebidensya. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ni Angelo, kaya inatasan ko ang legal team ng kumpanya natin. Ang pinakamagagaling na abogado sa Pilipinas. Sila ang hahawak sa kaso mo. Ang kumpanya ang sasagot sa lahat ng gastos. Hindi makapaniwala si Angelo. Bakit? Bakit niyo po ginagawa? Para sa akin hinawakan ni Susan ang kamay ni Angelo. Mr. Reyes, 2 beses mong iniligtas ang kumpanya namin. Oras na para kami naman ang magligtas sa iyo. Nag-init ang gilit ng maamata ni Angelo. Salamat po, sabi ni Susan at Mr. Reyes, pagkatapos ng kaso mo sa Pilipinas, bumalik ka dito ha. Ang posisyong ito ay mananatiling para sa iyo. Yumuko si Angelo at nagpasalamat. 3 buwan ang lumipas. Sa Seoul Central District Court, nakatayo si Angelo sa korte. Sa tapat niya nakaupo si Marco. Binabasang ang hukom ang hatol. Ang akusadong si Marco Cruz na patunayang nagnakaw patent para sa firewall system na binuong nagsasakdal na si Angelo Reyes at minanipula ang pekeng ebidensya para akusahan ang nagsasakdal ng pandaraya at pagnanakaw. Namutla ang mukha ni Marco. Nagpatuloy ang hukom. Dahil dito ang akusadong si Marco Cruz ay hinahatulang ng 2 taong pakakakulong at ang patent ay ibabalik sa nagsasakdal na si Angelo Reyes. Bukod dito inutusan siyang magbayad ng 3 milyong piso bilang danyos sa pinsalang idinulot sa nagsasakdal. Pukpok, hinampas ngang hukom ang martilyo. Nanatiling nakatayo si Angelo at ipinikit ang kanyang mata. 3 taon. Pagkatapos ngang 3 taon nalinis ang kanyang pangalan. Tinapik siya sa balikat na abogadong katabi niya. Congratulations, Mr. Reyes. Nanalo tayo. Minulat ni Angelo ang kanyang mata. Tumulo ang kanyang luha. Paglabas ng korte nakatayo, ang kanyang ina sa harap niya. Nakaupo sa wheelchair ngunit may malapad na anggiti sa kanyang mukha. Angelo, anak, ang galing mo. Ang galing-galing anak ko. Lumuhod si Angelo sa harap ng kanyang ina at hinawakan ang kamay nito. Nay, okay na po. Tapos na po ang lahat. Hinaplos ng kanyang ina ang buho ni Angelo. Marami kang pinagdaanan anak. Kayo alam niyo ang pakiramdam na iyon kapag nawala. Ang isang mabigat na pasanin, di ba ibinababa ngayon ni Angelo ang bigat na pinasa niya sa loob ng 3 taon. Sa hagdanan sa harap ngang korte tumingala si Angelo sa langit. Isang maaliwalas na kalangitan. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang text mula
Kay Emily. Angelo, narinig ko ang balita, nananalo ka? Congratulations. Kailan ka babalik sa Amerika ang gumiti? Si Angelo at nagreply. Sa susunod na buwan, hintayin mo lang ako. 2 buwan ang lumipas. San Francisco International Airport. Lumabas si Angelo sa arrival area. Masayang kumakawaya si Emily. Sa tabi niya naroon din si Susan. Angelo, tumakbo si Emily at niyakap si Angelo. Nandito ka na, lumapit si Susan at nakipagkamay. Angelo, salamat sa pagbabalik mo. Tiningnan ni Angelo ang dalawa at nagsalita. Ako po ang mas nagpapasalamat. Kung hindi, dahil sa inyo baka hanggang ngayon tumatakbo pa rin ako. Lumabas silang tatlo sa airport at nagtungo sa Techno Finance. Pagpasok sa lobby, pumalakpak ang mga empleyado. Welcome Angelo, nagulat si Angelo at lumingon-lingon. Lahat ng engineer mula sa security team ay naroroon. Sabi ng isang engineer, Angelo, isang malaking karangalan na makasama ka sa team namin. Yumuko si Angelo at nagpasalamat. 30 floor ang bagong opisina ni Angelo. Mula sa bintana tanaw ang buong San Francisco. Ang opisina ng Chief Security Officer. Sa ibabaw ng mesa, may isang maliit na picture frame. Ang litratong dala ni Angelo mula sa Pilipinas. Si Angelo at ang kanyang ina sa Manila Conference hawak ang tropeo. Hinaplos ni Angelo ang picture frame. Pumasok si Emily na may dalang kape. Angelo, congratulations. Talaga. Tinanggap ni Angelo ang kape at ngumiti. Salamat Emily. Dahil ito sa pagtitiwala mo sa akin. Nagtanong si Emily. Kumusta na ang nanay mo sa Pilipinas? Nagpapagaling na siya. Tapos na ang chemo niya ngayong buwan. Mabuti naman. Tumingin silang dalawa sa labas ng bintana. Lumulubog na ang araw. Namumula ang kalangitan ng San Francisco. Naisip si Angelo. 3 taon na ang nakalipas, dumating siya, dito nawala nang natira. Bilang isang delivery boy, nagtiis siya araw-araw. Ngunit ngayon iba na. Nalinis na ang kanyang pangalan, naibalik na ang kanyang paten, nagpapagaling na ang kanyang ina, at mayroon na siyang nga taong naniniwala sa kanya. Tumingin si Angelo kay Emily. Emily, may natutunan ako. Ano yon? Walang malulutas kung tatakas ka. Kapag lumaban ka doon, magbubukas ang daan. Ngumiti si Emily. Ang tapang mo talaga, Angelo. Iling-iling si Angelo. Hindi lang ako sumuko. Tuluyan nang lumubog ang araw. Unti-unting nagsisindi ang mga ilaw ng siyudad. Umupo si Angelo sa kanyang mesa at binuksan ang computer. Bukas magsisimula ang bagong trabaho. Ngunit ngayon hindi na siya natatakot. Inilagay ni Angelo ang kanyang kamay sa keyboard. Ang galing na hinasa niya sa lupngang maraming taon ang pagsubo na pinadaanan niya sa lupngang 3 taon. Lahat ng iyon ay paghahanda para sa sandaling ito. Nagsimula siyang mag-type, isang bagong simula. Nagpasya si Angelo na hindi na muling tumakas. At ang desisyong iyon ang nagbago sa lahat. Kayo sa buhay natin, darating ang masandaling gusto nating tumakas tulad ni Angelo. Kapag nakaranas tayo ngang kawalan ng katarungan, kapag inakusahan tayo ngang mali, kapag pakiramdam natin ay walang kumakampi sa atin. Ngunit tandaan ninyo, kung tatakas kayo, mananatili ang problema. Kapag lumaban kayo, doon magbubukas ang daan. Naging matatak si Angelo kahit nakasuot ng unipormeng delivery dahil naniniwala siya sa kanyang sariling kakayahan. At dahil may isang tao, kahit isang tao lang na naniwala sa kanya. Kayo rin huwag kayong susuko. Kahit mahirap, ngayon sa loob ninyo ay may kakayahang baguhin ang mundo. At tiyak na may darating na taong maniniwala sa inyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Bago kayo umalis, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito. At kung maaari ay comment ninyo kung saang lugar kayo nakikinig ngayon. Nais naming pakinggan ang bawat isa sa inyo.
Ito po ang mga kwento ng buhay. Naniniwala sa walang hanggang potensyal ng bawat tao.